Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Filipino 2 Quarter 2 Week 2. Ang ating paksa ay pagkilala at pag-unawa sa mga salita. Magandang araw! Kumusta kayo? Gawin pa nating mas masaya at puno ng kaalaman ang araw na ito sa pamamagitan ng larong igrupo natin to. Igrupo ang larawan ng mga hayop ayon sa kanilang tirahan o lugar kung saan sila karaniwang matatagpuan. Para sa unang larawan, lupa, tubig o himpapawid. Mahusay, sila ay nakatira sa lupa. Sumunod. Tama, ang isda ay nakatira sa tubig. Sumunod na larawan. Tama, ang pagong ay nakatira sa lupa at maaari rin sa tubig. Sumunod na larawan. Tama, sa lupa. Sumunod na hayop. Mahusay, ito ay nakatira sa tubig. Sumunod. Tama, sa lupa. Sumunod na larawan. Tama, sa himpapawid at pwede ring sa lupa. Sumunod na larawan. Mahusay, maaaring sa himpapawid at maaari ring sa lupa. Hulaan ninyo, kilalanin ang mga hayop ayon sa kanilang katangian o ugaling taglay sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga pantig sa bawat bilang. Isulat ang wastong sagot, sapat lang. Unang bilang. Tama, ang sagot ay langgam. Pangalawang bilang. Magaling, unggoy. Pangatlong bilang. Tama, pagong. Pang-apat na bilang, itong hayop na ito ay matapang. Mahusay, ito ay tigre. Sumunod na bilang, ang hayop na ito ay matakaw. Magaling, ang sagot ay buwaya. Nakarinig o nakabasa na ba kayo ng kwentong ang mga tauhan ay mga hayop? Ano ang tawag sa ganitong uri ng kwento? Mahusay, ito ay pabula. Ito ang tawag sa kwentong ang mga tauhan ay mga hayop. Sa tuwina, ang mga kwentong ito ay may dalang aral na maaaring magsilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung ang pagong ay itinuturing na mabagal o makupad, ano naman ang ugali at katangiang taglay ng isang koneho? Gamit ang Venn diagram, isa-isahin natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng koneho at pagong. Narito ang larawan ng Venn diagram na gagamitin. Basahin natin ang pabulang, ang pagong at ang koneho. Tayo ay magsasagawa ng interactive reading aloud. Ang pagong at ang koneho. Isang tahimik na umaga, si Koneho na kilala sa kanyang bilis at liksi ay naglalakad sa malawak na kapatagan. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Pagong na dahan-dahang naglalakad habang dala ang mabigat niyang bahay sa kanyang likod.
Mabagal ka pa rin, Pagong, sabi ni Kuneho, habang siya'y ngumiti ng mapanukso. Oo nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay tungkol sa bilis. Tugon ni Pagong na may ngiti sa kanyang labi. Nagkaroon ng ideya si Kuneho at iminungkahi ang isang karera upang patunayan ang kanyang sinasabi. Nagtipon ang ibang mga hayop sa paligid upang panoorin ang karera. Pinili nila ang isang tuwid na daan sa kapatagan bilang ruta ng karera. Si Kuneho ay puno ng sigla habang siya'y nag-iinat ng kanyang mga paa. Samantala, si Pagong ay tahimik na naghahanda. Hindi alintana ang mga bulong-bulungan sa paligid. Si Kuneho ay mabilis nawawala sa tanaw ng iba. Samantala, si Pagong ay dahan-dahang umuusad, hindi nagmamadali. Habang papalapit sa kalagitnaan ng karera, si Kuneho ay nagpasya na magpahinga sa gilid ng daan. Tiwala na siya'y may kalamangan. Habang si Kuneho ay natutulog, si Pagong ay patuloy na naglalakad, hindi tumitigil sa kanyang pag-usad. Ang mga hayop sa paligid ay nagulat nang makita nilang unti-unting nauungusan ni Pagong si Kuneho. Nagising si Kuneho at nagulat nang makita niyang si Pagong ay nasa unahan na. Agad siyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Si Pagong ay nakatawid na sa linya ng pagtatapos. Hindi tungkol sa bilis, kundi sa tiyaga, sabi ni Pagong habang siya'y tinanggap ang pagbati ng kanyang mga kaibigan. Bakit hinamon ni Pagong si Kuneho sa isang paligsahan? Hinamon ni Pagong si Kuneho upang ipakita na hindi sa bilis nasusukat ang tagumpay, kundi sa tiyaga at pagsusumikap. Sa inyong palagay, sino ang mananalo? Ipaliwanag ang inyong sagot. Sa aking palagay, mananalo si Pagong dahil kahit mabagal siya, hindi siya tumigil at nagpatuloy hanggang sa matapos ang karera. Madali kitang matatalo, ang sabi ni Kuneho. Ano ang ugaling ipinapakita ng salitang ito ni Kuneho? Ang ipinapakitang ugali ni Kuneho ay mayabang o mapagmataas dahil ipinakita niya na minamaliit niya si Pagong. Bakit nanalo si Pagong? Nanalo si Pagong dahil siya ay matyaga at hindi sumuko kahit mabagal siyang maglakad. Banggitin ang mga sumusunod na pangungusap mula sa kwento. Nagpatuloy na lumakad si Pagong, hindi siya tumigil. Ibig sabihin, si Pagong ay patlang. Tama, matyaga. Ano kaya ang naramdaman ni Kuneho sa wakas ng kwento? Ano ang aral na makukuha natin mula sa pabula? Basahin at suriin ang mga salita sa pisara. Pantigin at bilangin ang pantig ng mga ito sa pamamagitan ng palakpak. Para sa hanay A, Kuneho, Pagong, kagubatan. Sa hanay B naman, paniniwala, kasiyahan, kalungkutan. Halimbawa, kuneho. Ang salitang kuneho ay may 3 pantig. Balikan natin ang mga salitang nakasulat sa talahan na yan. Ano ang inyong napapansin sa hanay A?
Ang mga salitang ito ay tinatawag na pangalan. Ang tawag sa uri ng pangalan na ito ay konkreto. Ang konkretong pangalan ay maaaring makita, mahawakan. Tingnan at suriin natin ang mga salita sa Hanay-B. Basahin ang mga ito ng may tatas. Pantigin ang mga salita. Bilangin ang pantig sa pamamagitan ng pagpalakpak. Ang unang salita ay paniniwala. Pagpapantigin ang salitang paniniwala gamit ang pagpapalakpak. Halimbawa, pa, ni, wa, la. Ang salitang paniniwala ay may 5 pantig. Ano-ano ang inyong napapansin sa mga salita sa Hanay-B? Ito ay mga pangalang din, ngunit ang mga ito ay hindi konkreto, hindi tuwirang nakikita o nahahawakan. Gamitin ang mga detalye mula sa binasang pabula. Punan ng wastong sagot ang sumusunod na pangungusap. Sina Patlang at Patlang ay sumali sa paligsahan ng pabilisang tumakbo. Mahusay, ang sagot ay Kuneho at Pagong. Si Patlang ay natalo ni Patlang. Tama, si Kuneho ay natalo ni Pagong. Ang mga patlang ay nagdiwang ng nanalo si Pagong. Tama, hayop. Ang mga salitang si, sina, ang at ang mga ay halimbawa ng mga pantukoy. Ang mga pantukoy ay mga salitang nagpapakilala sa mga pangalan sa pangungusap. Ang mga pangalan ay ngalan o tawag sa tao, hayop, bagay, lugar at mga pangyayari. Ang at ang mga ay mga pantukoy na pambalana o ginagamit sa mga pangalang hindi tiyak. Halimbawa, ang lapis ay bagong tasa. Ang mga aklat ay nasa ibabaw ng lamesa. Ginagamit naman ang si at sina sa tiyak na ngalan ng mga tao. Halimbawa, si Luis ay isang masipag na mag-aaral. Sina Lito at Mateo ay magkaklase. Ang mga pantukoy na ang, si ay ginagamit sa mga salitang pang-isahan. Samantalang ang mga pantukoy na sina at ang mga ay ginagamit sa mga salitang pangmaramihan. Dadako tayo sa paggamit sa 3-2-1 strategy. Magbigay ng 3 halimbawa ng pantukoy. Magbigay ng 2 halimbawa ng konkretong pangalan. Magbigay ng 2 halimbawa ng di konkretong pangalan. Magbigay ng isang bagong konsepto o salita na natutunan mula sa binasang pabula. Tukuyin ang kahulugan ng nakasalangguhit na konkretong pangalan ayon sa konteksto nito. Naligo ang Pagong sa malamig na ilog upang makaiwas sa buwaya. Ano ang Pagong? A. Isang hayop na may matigas na balat. B. Isang malaki at matubig na lugar. C. Isang mabangis na hayop. D. Isang maliit na puno. Tama, ang sagot ay A. Isang hayop na may matigas na balat. Tumalon ang kuneho sa damuhan nang makita ang leon. Ano ang kuneho? A. Hayop na mabilis tumakbo. B. Malaking puno sa gubat. C. Isang mabangis na hayop. D. Lugar na maraming bulaklak. Tama, ang sagot ay A. Hayop na mabilis tumakbo.
Naglagay ng mga bato ang uwak sa banga upang makainom siya ng tubig. A. Matigas na bagay mula sa lupa. B. Isang malambot na halaman. C. Isang uri ng damit. D. Isang uri ng prutas. Tama, ang sagot ay A. Ito ay matigas na bagay mula sa lupa. Nakita ng Matsing ang saging sa itaas ng puno at ito'y kanyang inakyat. Ano ang saging? A. Isang prutas na dilaw at matamis. B. Isang dahon ng puno. C. Isang bagay na ginagamit sa pagkain. D. Isang kulisap sa kagubatan. Tama, ang sagot ay A. Isang prutas na dilaw at matamis. Basahin ang pangungusap. Piliin ng tamang pantukoy ang mga, sina, na bubuo sa pangungusap. Patlang Pagong ay matyaga at matalino, kaya siya'y nakaligtas sa panganib. A. Si, B. Sina, C. Ang, D. Ang mga. Tama, ang sagot ay C. Dumating agad patlang mga ibon upang tulungan ang liyong naipit sa lambat. A. Si, B. Sina, C. Ang mga, D. Ang. Tama, ang sagot ay D. Ang. Pumunta sa ilog patlang Matsing at Kambing upang uminom ng tubig. A. Si, B. Sina, C. Ang, D. Ang mga. Mahusay, ang sagot ay B. Sina. Inilagay ng uwak patlang bato sa loob ng banga para umangat ang tubig at makainom ito. A. Si, B. Ang, C. Sina, D. Ang mga. Tama, ang sagot ay D. Ang mga. Para sa ikalawang araw, pagkilala at pag-unawa sa mga salita. Isulat sa patlang ang K kung ang pangalan ay konkreto at TK naman kung ito ay hindi konkreto. Una, napakaganda ng aklat na binasa ko. Tama, ang salitang aklat ay K, ito ay konkretong pangalan. Pangalawa, mataas ang puno sa likod ng paaralan. Mahusay, ang sagot ay K. Pangatlo, dama ko ang pagmamahal ng aking magulang. Magaling, ito ay DK o di konkreto. Pang-apat, itim na itim ang kanyang sapatos. Mahusay, ito ay K. Kilala tayo sa ating taglay na kasipagan. Mahusay, ito ay DK. Tulad ng mga tauhan sa pabula, tayo rin ay may kanya-kanyang mga kakayahan. Lahat tayo ay may kalakasan at kahinaan. Ano-ano ang katangian mong taglay kung saan ikaw ay mahusay? Ano naman ang mga bagay o gawain na kailangan mo pang sanayin o paghusayin? Basahin muna ang mga pangungusap. Pagkatapos ay basahin nyo ito ng isa-isa. Mahusay kumanta at sumayaw si Ana. Pangarap niyang maging artista o isang abogada. Kapatid niya ang kambal na sina Peter at Luke. Pareho silang mahusay sa sports at sa musika. Gusto nilang maging sikat na mang-aawit o kilalang manlalaro ng basketball. Para sa mga tanong, ano-ano ang hilig o kakayahan ni Ana? Ano-ano ang pinagpipilian ng propesyon ni Ana sa hinaharap? Sino ang tinutukoy na kambal? Ano ang pangarap
ng kambal. Salangguhitan ang at o sa inyong mga sagot. Upang mapag-ugnay ang dalawang pangalan o dalawang ideya, ginagamit ang at o. Ito ay tinatawag na mga pang-ugnay. Ang mga pang-ugnay ay mga salitang nagpapakita ng ugnayan ng mga ideya sa pangungusap. Ginagamit ang pang-ugnay na o kapag nagbubukod at nagtatangi ng mga kaisipan. Ito ay maaari ring pagbibigay ng mga pagpipilian o kondisyon. Tinalakay natin ang konkretong pangalan. Naalala ba ninyo ang mga ito? Ngayon naman ay pag-aaralan nating muli ang di-konkretong pangalan. Magbigay ng mga halimbawang salita. Tandaan, ang mga pangalan na hindi tuwirang nakikita o nahahawakan ay tinatawag na di-konkretong pangalan. Ano ang pagkakaiba ng dalawang uri ng pangalan? Tayo ay dumako na sa Think, Pair, Share activity. Magsagawa ng maikling panayam sa iyong kapareha. Ano-ano ang iyong mga kakayahan at interes? Ano ang iyong mga pangarap? Ano-ano ang iyong mga katangian o paniniwala na makatutulong sa iyo upang matupad ang iyong pangarap? Kompletuhin ang mga sumusunod na pahayag. Ang mga konkretong pangalan ay patlang. Ang mga di-konkretong pangalan ay patlang. Ang salitang at ay ginagamit sa patlang. Ang salitang o ay ginagamit sa patlang. Basahin ang mga pangungusap. Bilugan ang mga konkretong pangalan at salangguhitan naman ang mga di-konkretong pangalan. Ang pangarap ni Fred ay maging chef at magluto ng mga pagkaing Pinoy. Puno ng kasiyahan ang mukha ni Maria nang makatanggap siya ng manika. Bumili ng aklat si Ned. Isulat ang sagot sa mga tanong sa pamamagitan ng paggawa ng pangungusap na gagamit ng salitang at o. Ano ang dalawang bagay na ginagawa mo sa paaralan? Aling mga gawaing pampalakasan o sports ang gusto mong salihan o gawin? Para sa ikatlong araw, pag-unawa at paggamit ng iba't ibang uri ng salita at pangungusap sa binasang teksto. Maraming kasabihan ang mga Pilipino. Isa sa mga ito ay lahat ng sobra ay masama. Narinig na ba ninyo ang kasabihan na ito? Sang-ayon ba kayo dito? Bakit? Bakit hindi? Maaari ba kayong magbahagi ng iyong sariling karanasan ukol dito? Ano ang naiisip nyo kapag sinasabing matakaw? Pagmasdan ang larawan. Ano sa tingin mo ang kwento batay sa pabalat? Halina't magbasa. Si Rocco, ang matakaw na aso. Kwento ni Annie Rosa Almario, guhit ni Ryan Bordadora. Si Rocco ay isang aso na may malaking tiyan at mas malaking gana. Hindi siya basta-basta nagugutom. Siya ay matakaw. Lahat ng nakikita niyang pagkain, gusto niyang tikman. Isang araw, habang naglalakad si Rocco sa parke, nakita niya ang isang bata na kumakain ng ice cream. Ang sarap ng amoy ng ice cream. Nainggit si Rocco
at hindi niya napigilang lapitan ang bata. "Pakiusap, pwede bang tikman ko ang ice cream mo?" tanong ni Rocco. "Ay, naku, aso ka pala," sabi ng bata. "Hindi pwede, para lang ito sa akin." Nainggit lalo si Rocco. Naisip niya, kung may nakita akong pagkain sa basurahan, sigurado ako na hindi na ako papagalitan. At naglakad-lakad nga si Rocco, palapit sa basurahan. Nang makita niya ang mga tira-tirang pagkain, agad niyang nilapitan ang basurahan at nagsimulang kumain. "Rocco, ano ba ang ginagawa mo?" sigaw ng kanyang amo. "Huwag kang kumain sa basurahan." Nahiya si Rocco. Alam niyang mali ang ginawa niya. Kaya naman, naglakad siya pabalik sa kanyang amo at nagpakumbaba. "Pasensya ka na, amo," sabi ni Rocco. "Hindi ko na uulitin." "Alam mo ba?" sabi ng kanyang amo. "Masarap din naman ang pagkain mo sa bahay. Hindi mo kailangang kumain ng mga tira-tira sa basurahan." Naintindihan ni Rocco. Kaya naman, mula noon, hindi na siya kumain sa basurahan. Natuto siyang makontento sa pagkain niya sa bahay at hindi na siya nagiging matakaw. Sa inyong palagay, tungkol saan ang kwento? Ano-ano ang nakikita nyo sa larawan? Ano kaya ang mangyayari sa pangunahing tauhan? Ano kaya ang naramdaman ni Rocco sa wakas ng kwento? Ano kaya ang aral na kanyang natutuhan? Bawat kwento ay may bahagi o elemento. Ang mga ito ay tauhan, mga tao, hayop o maging bagay na may ginagampan ng papel o parte sa kwento. Tagpuan, tumutukoy sa lugar at panahon kung kailan at saan. Banghay, mga pangyayaring naganap sa simula, gitna at wakas ng kwento. Punan ang puno. Ilagay sa bahagi ng story map ang mga detalyeng hinihingi mula sa pabulang, ang pagong at ang kuneho. Isulat ang pamagat ng pabula, tagpuan, mga tauhan, simula, gitna o kalagitnaan, at ang wakas. Batay sa kwentong binasa, anong katangian ang ipinakita ni Rocco? Siya ay matakaw. Ilan ang pantig ng salitang matakaw? Tama! Mayroong 3 pantig. Ang huling pantig ng salita ay kaw. Ang aw ay isang halimbawa ng diptongo. Ang diptongo ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng alinman sa 5 patinig at titik Y o W. Narito ang mga halimbawa ng diptongo. Aw, a, iw, oy, uy, oy, i, ay. Mga halimbawa, aw, araw, sayaw. Oy, kahoy, apoy. A, reyna, leyet. Iw, sisiw, bitiw. Pumili ng isa sa mga salitang may diptongo na nasa listahan. Gamitin ito sa pangungusap. Kompletuhin ang mga sumusunod na pahayag. Ang bahagi ng kwento na tumutukoy sa mga karakter o gumaganap ay patlang. Ang pabula ay isang uri ng kwento kung saan patlang. Ang mga salitang diptongo ay binubuo ng patlang at patlang.
Isulat ang nawawalang pantig. Unang bilang. Tama. Ang sagot ay apoy. Pangalawang bilang. Tama. Ito ay araw. Para sa ikaapat na araw, pag-unawa sa pabula at pagsasanay sa pagbasa at pagsulat. Mahalagang alalahanin ang mga pangyayari sa kwento upang maintindihan itong mabuti. Ang mga pangyayari sa kwento ang bumubuo sa banghay. Inilalahad nito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ayusin ang kwento ni Rocco. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Narito ang mga larawan na aayusin. Narito ang mga tamang kasagutan. Ano-ano ang elemento ng kwento? Tama, ito ay mga tagpuan, tauhan, at banghay. Pantigin ang mga ito. Tagpuan, tag-pu-an. Tauhan, ta-u-han. Banghay, banghay. Ang salitang banghay ay binubuo ng 2 pantig. Ating suriin ang ikalawang pantig nito. Bang-hay. Ano ang napapansin nyo? Tama, ito ay halimbawa ng isang diptongo. Ano nga ba muli ang diptongo? Ngayon naman ay maglalaro tayo. Hulaan ninyo ang salitang may diptongo na aking sasabihin. Pagkatapos nyo itong mahulaan, isulat ninyo sa pisara ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Ang salitang ito ay nagtatapos sa ay. Binubuo ng 2 pantig, gawa sa semento at may bubong na yero. Mayroon itong silid-tulugan, sala, kusina at banyo. Ano ito? Mahusay, ang sagot ay bahay. Pangkatin ng klase sa 3 grupo. Bawat pangkat ay bibigyan ng isang simpleng sitwasyon kung saan ipapamalas ninyo ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Sa unang pangkat, mula paggising hanggang sa pagpasok sa paaralan. Ikalawang pangkat, mga hakbang sa paghuhugas ng pinggan. Ikatlong pangkat, mula pagkatapos ng klase hanggang bago matulog. Narito ang pamantayan sa pagtataya.